guys! So welcome back to my channel, and for today's video, today is December 7 and I just want to share to you guys na nag-release ng bagong update yung IRCC affecting the international students. So I would like to focus on the announcement regarding the allowable working hours for international student. So ang direction kasi nila before is until December of 2023 lang pwedeng mag-work full-time ang international student, but today nag-release sila ng bagong statement allowing international students who are already here in Canada and international students na nag-submit na ng kanilang application as of December 7 of this year that they are allowed to work full-time until April 30 of 2024. So from December this year, and-extend nila ng additional 4 months allowing the international students to work full-time. So yeah, since with that, I just wanted to share na good news yon sa mga international students, especially sa mga solo na nagpunta dito sa Canada kasi malaking tulong siya, lalo na kung kailangan mo pa mag-ipon, kailangan mo ng extra income, so it's really helpful. So for today's video, I just wanted to share with you guys kung magkano ba yung cost of living, ano ba yung mga pinagbabayaran namin dito sa Canada, and magkano ba yung nagagastos normally monthly dito sa Canada. So just a disclaimer guys, that magdedepende to kung paano ba kayo mamuhay, kung paano ba kayo gumastos. Maaring mas mura yung nagagastos ng iba kaysa sa amin, or mas maaring mahal yung nagagastos ng iba kumpara sa amin. Pero just to give you guys an idea kung magkano ba yung nagagastos ng family of 2. Dahil dalawa lang kami dito ng asawa ko, wala pa kaming baby. So just to give you an idea, dahil nga nabanggit ko dun sa unang vlog ko na hindi talaga sasapat kung international student ka tapos working ka lang part-time tapos i-earn mo pa yung pang-tuition fee mo, medyo mahirap talaga siya. So let's start. So I have my list with me para hindi ako maligaw, and yung pinakamahal na binabayaran po namin dito sa Canada is yung rent. So, dahil nga temporary resident pa lang kami, bago pa lang kami dito, wala pa kaming sariling bahay. So, nagre-rent po kami ngayon ng isang basement, 1-bedroom basement. So, ang rent namin is 900. So, kung mapapansin nyo, mahal talaga siya. Pero kung ikukumpara nyo sa prices ng mga rent ngayon, mura na siya. Like, sobrang still na siya. Kasi, yung mga ibang nakakausap ko, yung rent nila is 1.4 or merong nagre-rent ng 1.7, 1.2, depende. Normally, yung mga nakausap ko na international student, oo, mura yung rent nila, like 500. Pero private room lang yun. Like, yung solo mo lang talaga yung room mo. So, sobrang hirap na maghanap ngayon ng mauupahan kasi halos ang mahal na. Kasi mahal na rin yung mga, kung bibili ka ng sariling bahay, so mahal na rin yung mga parenta nila. And the next one is grocery. So, ang grocery namin, nilaan ko ng 500 Canadian dollars per month. And nag-vary siya. Pero normally, nasa ganong presyo lang yung pang laundry, pang kain, and yung mga kailangan na basic namin dito sa bahay. So, medyo matipid naman kami sa pagkain. Dahil normally, ako lang naman mag-isa dito sa bahay. So, kasya na siya yung 500. And kung medyo mas matipid pa kayo, pwedeng mas less pa. Kung dalawa lang naman kayo or solo ka lang. And the next thing is yung gas. So, meron kaming sasakyan dito sa Canada, and yung nagagastos namin sa gas, tinanong ko yung asawa ko, sabi niya weekly umuubos siya ng $60. So, in a month, na kakaubos siya ng 240 Canadian dollars para sa gas niya. Kung everyday niya ginagamit, papasok, like 30 minutes yung biyahe niya, and then 30 minutes yung pauwi niya. So, yeah. Wala naman akong alam sa gas, and sa Costco siya naggagas. So, sabi niya, mas medyo nakakatipid siya kasi mas mura yung gas sa Costco. And the next one is, nagbabayad din kami ng life insurance namin, which is under kami ng Ivari. So, we are very open naman sa pagkuha ng life insurance dahil aware din naman kami kung ano yung mga benefits pag meron kang life insurance. And yeah, luckily, nung lumipat kami dito sa inuupahan namin ngayon, yung landlord namin is financial advisor siya. So, kumuha kami sa kanya nung capable na kami. And hindi naman ganun kalakihan. So, nagbabayad kami ng tag 100 ng asawa ko. So, 200 kami a month, kaming dalawa ng asawa ko. So, the next one is phone bills.
So we are paying 85 Canadian dollars per month. So kung 85 ako, 85 din yung asawa ko. So yung binabayaran namin is nasa $170. Dalawa na kami noon. I would say na hindi siya recommended kasi sobrang ang taas ng binabayaran namin monthly. 85 for the services lang yun. And meron kasi kami ngayon na 120 gig, which is sobrang taas. Sobrang wrong move talaga siya. Pero kasi nung kumuha kami ng plan, parang sinama kami nila tita dun sa family plan nila, which is yun na yung pinakamura. So, wala pa kami masyadong idea noon na parang sabi ko, ang mahal pala ng binabayaran natin. Kasi nung last Black Friday lang, nagtingin-tingin ako sa mall, nag-offer ng $30, $24. Though mas maliit yung ano niya, data allowance niya, which is hindi mo naman kailangan kasi may wifi ka sa bahay, may wifi ka sa work. So, I suggest na mas kumuha kayo ng mas mababang plan kung hindi nyo naman kailangan ng ganong kalaking data allowance. So, yeah, later on siguro, i-work around namin yun and lilipat kami ng mas mura na na plan. So, under Telos kami ngayon, nagbabayad kami ng 85 per month each. So, medyo masakit siya. And, yeah. Next one is yung Pro Life namin sa Philippines. So, siguro 7 years na kami with Pro and nanghinaya naman kami na itigil kasi malaki din yung makukuha namin sa kanya and benefit din yon. And then, meron din siyang investment part and meron na din siyang fund value. So, tinutuloy-tuloy lang namin siya. So, nasa 125 Canadian dollar, dalawa na kami ng asawa ko. So, yeah, tinutuloy-tuloy lang namin yun kasi sayang naman nasimulan na namin and 7 years na, ang tagal na nun. So, i-continue lang namin siya. And, yeah. Transit pass. Magbabayad ako ng transit pass, 112 Canadian dollars per month. So, monthly bus pass siya, bus and train pass na siya. Anytime pwede mo siyang gamitin. Valid for a month. Kasi nga, normally wala dito yung asawa ko. So, I have no choice. Kailangan ko mag-transit. So, yeah. Pero, isang tip na mabibigay ko sa inyo, if solo kayo or kung may dependent man kayo, and kung papasok kayo doon sa low income na cut off, mas makakatibid kayo sa transit pass. Kasi yung mga ibang kakilala ko, kapag pumasok yung sweldo nila dun sa threshold ng low income, instead na 112 yung babayaran nila, merong nagbabayad ng $5 lang a month, which is sobrang laking tulong nun sa kanila. So, the next one is Netflix subscription. So, syempre, kailangan natin ng Netflix. Netflix is life kasi wala naman tayong ibang mapapanooran. So, yeah. Netflix, mura lang ang Netflix ko. Like, parang 7 Canadian dollars per month. Wala akong pakialam kahit may ad siya. Kaya kong maghintay kasi magbayad ako ng mas mahal. So, yeah. The next one is yung Spotify ko, which is around $5. Yung Spotify ko nga pala, nakaregister pa siya sa Philippines. Hindi ko pa siya natatransition dito sa Canada. So, yung ginagamit ko pa rin na account is yung sa Philippines. And sabi ko, mas mura na, $5 per month, go na. Hindi ko na siya nilipat muna. And then, yung isa pa na binabayaran namin is yung AMA. So, yung AMA, yung parang, binabayaran siya yearly. So, yearly, 185 siya a year. And, pumapatak siya na $15 per month. So, ang benefit naman nito is, in case na masiraan ka sa daan, ma-stuck ka sa snow, or anong mangyari sa sasakyan mo, dahil yung automatic yung sasakyan namin, mahirap siyang itow. So, yung AMA, yun yung services niya. In case na may emergency, pwede ka nilang itow. Kasama na yon, hindi ka nababayad ng ibang tao na magtutow sa iyo, or mas mahal kasi kapag yung magtutow sila sa iyo nang wala kang ganitong services. So sabi ng asawa ko, might as well maging handa kasi mahal din yung mga towing services dito eh. Hindi siya kagaya nung sa atin, ay tawagan mo lang yung tropa mo, pre, pakisundo naman ako dito. Hindi kasi siya ganon. So yeah, just to be sure lang na kung ano mangyari sa amin sa daan, merong tutulong at sasaklolo sa amin. And the next one is the Costco membership. So, ang yearly sa Costco is 120. So, pumapatak siya ng $10 per month. So, yung Costco membership namin, very useful siya, especially sa paggas namin kasi mas mura yung gas doon. Yun nga lang, dadayuhin mo pa siya, pero mas mura talaga. And kung mamimili ka ng mga bulk, like parang yung mga detergent and mga Downy, paper towels, yung mga malalaki at mga maramihan na talaga, sobrang mas makakatipid ka talaga doon. Tapos,
Yeah, so basically, yun yung rundown ng mga normal na binabayaran namin monthly. Like, kung ito-total mo siya lahat-lahat, umaabot siya ng 2,534. So, around 2,500 Canadian dollar per month. So, kung ita-translate mo siya sa peso, nasa ano na po siya? More than 100,000 pesos na siya a month. So, malaki talaga yung difference kung i-compare mo siya sa peso. Pero kung kumikita ka naman ng Canadian dollar, kaya naman siya. So, dito sa mga binanggit ko na gastos, wala pa dito yung mga extras. Like, parang kung kakain kami sa labas, kung may mga cravings ka, kung mag-a-add to cart ka, especially ng mga sapatos, or ng mga kung anong mga pabudol dyan, wala pa yun doon. And, syempre, yung mga pinapadala namin sa Pilipinas, kung may yung kagaya nung sinusuportahan ko na yung nag-aaral ng college, yung pinsan ko, tapos yung, syempre, binibigay mo sa family mo, pang maintenance ng magulang mo, and yung mga tulong mo sa kanila, kung may mga occasion, may mga celebration, yeah, wala pa yun doon, pero hindi ko na yun isasama, pero syempre, part siya na rin ng gastos natin. So, kung titingnan nyo, hindi talaga siya biro, like parang yung bayarin is dollar din talaga, kahit na dollar yung kinikita mo, kaya, ayun, sana, nagkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung normal na nagagastos dito sa sa Canada. Kung sinasabi nyo na bayadin is real, due date is real, totoo din. Nangyayari din yun dito sa Canada kasi syempre may mga monthly expenses din kami na binabayaran. And yun nga, hindi rin siya biro. Like, malaking amount din yung nalalabas namin monthly, di ba? Wala pa dyan yung kung halimbawa bibili kami ng sariling bahay, yung mga mortgage, tapos kung bibili ka ng sarili mong brand new na sasakyan, di ba, additional na naman yun. So, sobrang, magastos din talaga siya. Kaya, yun, kailangan lang talaga natin i-spend yung money natin wisely and ipaglaanan natin kung ano pa yung mga future plans natin. So, with that, I just wanted to share, kasi sobrang, hindi naman sa naiinis ako, pero kasi parang, may share ko lang na merong nangyari sa asawa ko na one time kasi, syempre 'di ba, month of December ngayon. And normally pag December may nangyayaring mga reunion, balik-handog, or parang something like that, yung mga gathering na kailangan kailangan mong mag-share, kailangan mong mag-ambag or mag-member or ganito ganyan, kahit na nandito na kami sa Canada. So syempre, we're open to that naman. Like parang open naman kami, willing naman kaming magbigay or willing naman kaming mag-share din kasi syempre, meron naman din kaming i-share. Yun nga lang, may nangyari kasi na sinabi sa akin ng asawa ko na, syempre, di ba nasa abroad na kami, nasa Canada na kami, and meron kaming, merong nag-organize noon. Tapos, yun nga, minamessage siya na, pre, ganito, ganyan. So, alam naman niya, sa sarili niya na magbibigay siya at kailan yung due date. Kaya nga lang, ewan ko, medyo nakukulitan na siya dun sa nagme-message sa kanya. And yung isang nag-trigger sa kanya is, parang, minessage kasi siya, tapos sinend sa kanya yung screenshot nung isang kaibigan namin na nagtatrabaho din sa ibang bansa. So parang sinend sa kanya yung screenshot na nag-send sa kanya ng 10,000 pesos. So parang sabi sa kanya, sinend yung screenshot sa kanya. And then sabi sa kanya, pre, baka naman. Parang ganon. So parang si Dari na bad trip na parang kakagising niya lang, tapos ganon yung makikita mo na papakita pa sa'yo yung amount, kung magkano yung binigay nung kaibigan nyo na nasa ibang bansa din. Tapos, sabihin sa'yo baka naman. Like, parang, siya talaga, pumitik talaga siya. Like, parang kahit sino naman siguro pipitik na parang, anong pinapamukha mo sa amin? Kailangan ba namin tapatan ng 10,000 din yung bigay namin? Or parang mas mataasan pa namin yung binigay niya dahil nasa ibang bansa din kami. So, I'm just sharing this na parang sana next time na mas maging sensitive tayo, mas maging mature tayo, and pag-isipan natin kung ano magiging effect nun sa sinesenda natin or mini-message natin. Kasi hindi naman porke nasa ibang bansa kami. Like, parang wala na kaming ibang ginagastos, wala kaming mga ibang future plans. So, yun lang, mas maging mindful lang tayo and mas maging open tayo. Like, parang hindi porke nasa ibang bansa, ganun-ganun lang kami laging magbibitaw ng pera. Kasi syempre, lahat naman tayo may pinaglalaanan. And yeah, like parang mas maging more sensitive tayo sa mga ganun. Kasi hindi kasi siya, for us, hindi siya magandang practice. As much as you wanted to understand kung ano yung intention niya. Pero, di ba, yung dating sa'yo, ang pangit talaga. Like, parang kahit anong ganda ng araw mo, pipitik at pipitik ka kapag may natanggap ka na ganong message, di ba? So, ayoko na mag-name drop, ayoko na shrug off na lang. Pero, yeah, yun lang. Just a reminder na parang
hindi naman necessary na gawin natin yung ganung bagay. So, ayun lang. So, I hope na meron kayong napulot at meron kayong naging idea doon sa in terms of gastos, in terms of mga bayarin, lalong-lalo na yung pamumuhay dito sa Canada. So, ayun lang. I hope I see you guys again on my next video. Bye!